Sophia Lane ang aming ampon na anak. Sophia, Tignan mo ako. Hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito. MS, Lane. Nandito na naman ang mga Lane. Gusto mo bang makipagkita sa kanila? Hindi. Makalipas ang 10 taon nang ampunin nila ako, bumalik ang tunay nilang anak na babae. Natakot siyang agawin ko ang mana niya. Ginawa niya ang lahat para mapaalis ako. Hindi niya alam, ako ang may kontrol sa lahat ng yaman ng pamilyang Lane. Lucas Gray. Sofia, birthday mo ngayon. Ako ang nobyo mo. Hindi ba ako pwedeng magdiwang kasama mo? 10 taon na ang nakalipas. Inaampon ako ni nanay at tatay mula sa ampunan. Sila ang lahat sa akin. Kailangan kong magdiwang kasama nila ngayon. Pwede tayong magdiwang pagbalik ko. Sige. Oh, siya nga pala. Nasikaso ko na ang ipinagawa mo. Ito ang mga share certificate. Lahat ng shares, hawak na ngayon ng Lane Corp. Kung wala ang tulong mo noon, wala na sana ang Lane Corp. Ikaw na ngayon ang pinakamalaking shareholder ng Lane Corp. Sigurado ka bang hindi mo sasabihin sa mga magulang mo? Mamaya ko na sasabihin. Vera. Inmat Lane. Welcome back ko. Naghihintay po kayo ni ME at MREF Lane. Okay. Ang sweet naman nila. Naghanda na sila ng cake. Ma, pa, uwi na ako. May sorpresa ako para sa inyo. Sophia, may sorpresa rin kami para sa'yo. Halika rito. Halika. Kilalanin mo ang kapatid mo. Kumusta? Salamat sa pag-aalaga sa mga magulang ko. Habang ako ay wala. Sophia, si Fiona ang aming anak na tunay. Kami ay nag-ampon sa iyo dahil nawala siya noon. Fiona, nahirapan ka sa nakaraan. Pero mula ngayon, bibigyan ka namin ng lahat ng maganda. Matagal na siyang nawala. At ngayon ay bumalik na siya. Naiintindihan ko na. Nakalimutan nila ang aking birthday. Espesyal ang araw, maghiwa tayo ng cake. Naaalala pa rin nila na birthday ko ngayon. Papa, salamat sa pagbili ng birthday cake para sa akin. Fiona, niluto ko ang cake para sa pagbabalik mo. Maghiwa tayo. CJ, Papa, hindi para sa akin ang cake. Sophia, lumapit ka. Mama, binili mo ako ng birthday gifts. Wala kang sentido. Hindi mo ba nakikita na kailangan ko ng tulong sa pagdala? Fiona, nawala ako sa lahat ng birthday mo noong bata ka. Ito para sa pagbabayad. Salamat, Mama. Ang mga cake at gifts ay hindi para sa akin. Makes sense. Sila ay pamilya. Dahil wala na akong lugar dito, maaari na akong umalis. Sandali. Sophia, aalis ka ba dahil akala mo bumalik ako para kunin ang pwesto mo? Bumalik ako para makasama kayong lahat, hindi para paalisin ka. Fiona, napakabait mo naman. Siya ang pumalit sa'yo. Kakabalik lang ni Fiona. Nag-iinarte ka na agad? Nanay, hindi ko gagawin yun. Sige, tama na yan. Kung may pakialam ka, ayusin mo ang kwarto niya ngayon din. Sophia, paano mo nagawang tratuhin ng ganoon si Fiona? Ang tagal niyang naghirap. Ngayong bumalik na siya, ganito ang trato mo sa kanya? Ano bang pinagsasasabi mo? Ayaw mong aminin, ha? Nanay, huwag mong sisihin si Sophia.
Nakikita mo, ipinagtatanggol ka pa rin ni Fiona. Pagkatapos ng lahat ng taong pinalaki kita, naging isa kang masamang tao. Fiona, alam kong mabuting bata ka. At naiintindihan kong ayaw mong magkagulo. Pero ito ang tahanan mo. Hindi ikaw ang dapat magdusa. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Binabaliwala mo ba ito? Nagdurusa ang anak mo at wala kang ginagawa. Ano ba talaga ang nangyari? Pwede mo bang ipaliwanag ng maayos? Sofia, sabi po ni Eve at Fiona, pinatulog ninyo siya sa aparador. Nagsisinungaling ka. Talagang nag-ayos ako ng magandang kwarto para sa'yo. Pareho ang laki at layout sa kwarto ng nanay at tatay. Kailan ko ba nag-ayos ng closet para sa'yo? Nakapag-ayos si Sofia ng magandang kwarto. Pero pinili kong tumira sa closet. Nanay, tatay, please, wag ninyong sisihin si Sofia. O kung hindi, ano? o kung hindi, magiging sobrang guilty ako. So magiging guilty ka kapag sinisi nila ako. Pero ang akusahan mo ako na pinilit kang matulog sa closet, hindi nagpapaguilt sa'yo. May lakas ka ng loob na manakot sa Fiona sa harap namin. Hindi ko maisip ang gagawin mo sa kanya kapag wala kami. Napakaganda ng ugali ni Fiona. Ibig mong sabihin, pinili niya mismo ang closet. Hindi ako naniniwala. Sino ang pipili ng maduming closet kesa sa luxury bedroom? Magpaliwanag ka ngayon. And in Breathlane, palaging mabait sa amin ang Eve, Sofia. Talagang hindi siya ganun. Maling pagkakaintindi lang ito. Vera, sinasabi mo ba na sinadya kong iset up si Sofia? Tama na, ito ay usapin ng pamilya namin. Tumahimik ka. Kakakabalik mo lang. Malamang hindi mo alam. May mga camera sa buong bahay. Sige nga, tingnan natin ang footage ng security camera, at isa-isahin natin ang mga frame. Tignan natin kung pinilit ko ba talaga kayo. Hindi na kailangan yon. Lele. Fiona, huwag kang mag-alala. Habang nandito kami, walang sinumang mag-aabuso sa'yo. CJ, tignan na natin ang footage ngayon din. Tignan natin kung paano mo ipapaliwanag yan kapag malinaw na ang ebidensya. Fiona, may paliwanag ka ba? Nanay, tatay, hindi kasalanan ni Sofia to. May nakahanda na siyang kwarto para sa akin. Naramdaman ko lang na hindi ko iyon karapat-dapat. Kaya tahimik akong nanatili sa aparador. Kanina, sinabi mo pinatira ka ni Sofia sa kwartong iyon. Hindi ko sinabi iyon. Kanina, galit na galit sina nanay at tatay. Natakot ako, kaya wala akong nasabi. Nagkaintindihan sila. Kung nagkaintindihan lang pala. Sa tingin mo ba, may utang ka saking paumanhin? Paumanhin, pasensya na. Sorry. Huwag niyo akong paalisin. Pakiusap, huwag niyo akong palayasin. Huwag niyo akong saktan. Pakiusap, huwag. Huwag niyo akong saktan. Tama na. Binalik mo ang dati niyang kondisyon. Ikaw, 10 taon kang namuhay sa ginhawa. Habang siya'y nagdusa para sa'yo sa buong panahong iyon. Paano ka naging ganito kalupit? Sa ilang araw, maghahanda ako ng welcome party para sa'yo. Para makabawi sa'yo. Sofia, talagang dapat akong humingi ng paumanhin sa iyo. Para sa nangyari dati, hindi ko talaga sinadyang idawit ka. Nagkamali lang ng intindi ang mom at dad. Binili ko itong damit para sa iyo. Bilang paghingi ng paumanhin. Sana suotin mo ito sa welcome party ko. Napaka-heneroso mo. Ito ang paborito kong brand. Gusto ko ang mga disenyo nila. Natutuwa ako na gusto mo. Nagpapasalamat ako. Pero hindi ko ito kailangan. Sofia, taos puso kong gustong magbayad sala sa iyo. Kung hindi mo ito tatanggap, ayaw kong pumunta sa party bukas.
Magiging malungkot ang mom at dad. Wala kang ibinigay na pagpipilian sa akin. So, gusto mo akong magsuot ng damit na ito sa party bukas. Para mapahiya ako. Sa harap ng lahat. Ganito ba? Hindi ko ginawa ito. Ang mga staff siguro. Hindi ba napapagod ka sa mga ganitong palabas mo? Nakalimutan mo ba ang nangyari sa closet? O wala ka na talagang kahihiyan? Isa ka lang kapalit na inampun nila mula sa orphanage. Paano mo ako kinakausap ng ganito? Ngayong ako'y nandito na. Ang lugar mo, sa pamilya ay tapos na. Oh, hindi ako pinalad noong nakaraan, pero malinaw na. Mas gusto ako ni nanay at tatay. Nakalusot ka noong nakaraan. Dahil sa mga kamera. Ngayon, kung wala na yon, tingnan natin kung paano ka makakalusot ngayon. Ano ba ang gusto mong gawin? Sa tingin mo ba pushover lang ako? Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Akala mo ba talagang gusto kong isuot mo iyang bestida? Ang tanging gusto ko lang, mawala ka. Bago pa man mabunyag ang tunay kong pagkatao. Ano bang problema? Mo. Makinig ka. Umuunlad ang Lane Corp at may bilyon-bilyon itong assets. At lahat yon ay akin. Huwag mong isiping makakakuha ka ng kahit isang sentimo sa akin. Gusto kong mawala ka sa pamilyang ito. Gusto kong mapaalis ka ng walang-wala. Tulad noong unang araw mong dumating, ang pagmamahal ni nanay at tatay. Ang mga damit mo, ang mga alahas mo, at ang nobyong nagmamahal sa'yo. Ibalik mo lahat yan sa akin. Yung pagpapalo mo sa sarili mo, halos hindi naman masyadong masakit tignan. Kailangan mo ng dugo. Kung hindi, parang hindi seryoso. Dugo, akala mo ba hindi ko kaya yon? Hindi pa rin sapat. Sophia, sa pagkakataong ito, mapapaalis ka na ng tuluyan. Nanay, tatay, tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako, bilis. Fiona, ano nang nangyari? Sophia, ano nang ginawa mo kay Fiona? Maniniwala kaya sa akin? Okay Fiona ngayon, ito na ang huli, at tanging pagkakataon nila, Mama, Papa. Hindi yan ang iniisip nyo, parang nung nakaraan lang sa aparador. Siya ang gumawa nito, sa sarili niya. Tumahimik ka, pinag-aral ka namin sa loob ng 10 taon, at naging malupit at taksil ka. Fiona, sabihin mo sa amin. Ano ba talaga ang nangyari? Mama, Papa, pumunta ako para makipag-ayos sa kanya. At humingi ng tawad, pero ayaw niyang tanggapin. Hinila-hila pa niya ang mga damit na binigay ko. Sophia, sobrang nabigo ako sa'yo. Mabuti ang trato namin sa'yo sa lahat ng taon. At ito lang ang kapalit. Papa, Mama, Papa, huwag niyo siyang pagalitan. Kasalanan ko to, nagalit lang siya sa akin. Kahit ako ang tunay niyong anak, parang ako pa ang di kabilang. Kapag gumaling na ako, aalis na ako. Ang sinungaling na tulad mo, dapat umalis. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Kailan ka naging ganito? Ang taong walang puso at malupit na tulad mo, ay hindi karapat-dapat maging anak namin. Ikaw ang dapat umalis. Papa, Mama, ibig sabihin ba na dahil may Fiona na, hindi na kayo ang mga magulang ko? tara na, Fiona, dalhin na natin sa ospital. Dadalhin namin si Fiona sa ospital. Sana wala ka na rito pagbalik namin. Ginang Lane, alam kong hindi ka ganoon. Sa bahay na ito, ikaw lang ang naniniwala sa akin. Vera, tulungan mo akong mag-empake ng gamit ko. Tapos na ang panahon ko sa kanila. Sa iyo ang bahay na ito,
Pero para bang dayo ka sa kanila. Totoo. Ako ang dayo dito. Ginang Lane, na-empake na lahat. Kung titingnan ng oras, dapat na ilabas na si Fiona. Isang linggo na ang lumipas. Bakit ka pa nag-impake? Hindi ba't sinabi kong umalis ka na agad? Sophia, nagalit lang sina nanay at tatay noon dahil nakita nila akong nasaktan. Okay na ako ngayon, hindi mo na kailangang umalis. Nanay, tatay, hindi ba kaya sang-ayon? Fiona, ang bait-bait mo, marami ka sigurong pinagdaanan nitong mga nakaraang taon. Dahil hindi naman nagtatanim ng galit si Fiona. Pwede kang manatili, pero kailangan mong humingi ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad sa kanya. Para saan? Wala lang akong kwenta. Okay lang kung sasaktan niya ako. Wala siyang utang na tawad sa akin. Sana lang ay makontrol mo ang iyong galit. Nakasasama sa kalusugan ang galit. Mahal na mahal ka ni nanay at tatay. Sophia, papatawarin ka nila kapag taimtim kang humingi ng tawad. At saka, magiging abala ang paglilipat ng lahat ng gamit na ito. Sino ang nagsabing aalis ako? Kailan ko ba sinabing aalis ako? Hindi, Ang dapat umalis ay yung may kasalanan. Una, sinisi mo ko na pinagkukulong kita. Tapos sinubukan mo kong hiyain gamit yung sirang damit, at nagpinsala ka pa sa sarili mo para suran ako. Lahat yan ay puno ng masamang hangarin. Sawan ako sa pagtitiis sa'yo, at ayaw ko nang maging pamilya kita. ano nang balak mo? Tama ka kanina. Talagang umuunlad ang Lane Corp. At may bilyon-bilyong ari-arian. Pero wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Nakakatawa. Paano naman pwedeng? Walang makuha kahit sentimo. Huwag mong kalimutan, hindi ka kadugo nila. Ako. Tama si Fiona. Lahat sa pamilyang ito ay dapat kay Fiona. Tama, akin ang lahat, kasama na yung napagkasundo ang kasal sa mga gray. Kapag nawala na ang lahat sa'yo, at lumuhod kang nagmamakaawa, huwag kang umasang maaawa ako. Dahil ayaw mo nang maging bahagi ng pamilyang ito. Kalimutan mo nang makakuha ng kahit ano dito. Vera, suriing mabuti ang lahat ng kanyang bagahe. Hindi siya dapat makakuha ng anumang pag-aari dito. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang ito. Ano nang lakas ng loob mong sumuway sa akin? Pwede kitang paalisin. Huwag nang mag-aksaya ng oras sa pagsusuri. Wala sa loob ang akin. Mabuti, may sentido komun ka. Ang mga bagay na ito ay talagang sayo at nakaimpake na lahat. Pero, kayo ang dapat umalis. Hindi ako. Ang bahay na ito ay sa amin, sa mga lan. Kaya ko pang tiisin na kami ang paalisin. Paano mo naman mapapaalis sina nanay at tatay? Ennet Fiona, tama ka. Pero pag-aari ito ni Enga Sophia Lane, at hindi sa iyo. Ano? Hindi totoo yan. Mr. Lane, ilang taon na kayong nakatira rito. At nakalimutan nyo na kung kanino ang lugar na ito. Kahit na nakapangalan sa iyo ang bahay na ito. Sina nanay at tatay ang nagbayad nito. Maaari nilang bawiin ito anumang oras. Matapos ang lahat ng taong pinalaki kanila. Ganito ba ang pagganti mo sa kanila? Fiona, tama na yan. Alam ko, galit ka na sa akin simula nang ako'y umuwi. Noong una, pinagbantaan mo akong umalis sa bahay. Pinilit mo akong matulog sa aparador. At hanggang, sinaktan mo ng husto. Pero kahit na ganoon, ang sabi lang sa iyo ni nanay at tatay ay lumipat ka. Hindi nila sinabing puputulin na ang relasyon nila sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Sa kanila o sa akin? Gusto mo ba akong mamatay? Fiona, ang galing-galing mo. Sa pagbaluktot ng katotohanan. Tatay. Nanay, alam kong mahal ninyo siya. Pero hindi ba kayo nasasaktan sa mga ginagawa niya? Fiona, tama na yan. Tatay, nanay, hanggang ngayon, ipagtatanggol niyo pa rin siya. Papa, mama, bakit pa rin kayo nagtatanggol sa kanya? Fiona, makinig ka sa akin. Ang villa ay talagang pag-aari ni Sophia. Bakit? Hindi ako interesado sa nakaraan. Ngayong ako'y nagbalik, ang villa ay dapat pag-aari ko. Ako ang tunay na anak ninyo. Hindi namin binili ang villa para sa Sophia. Ito ay engagement gift niya mula sa kanyang fiancé, Lucas Gray. Ano? Wala silang ideya na.
Ako ang na bumili ng villa. Kamakailan, ang Lane Corp ay nahaharap sa isang financial crisis. Ang mga magulang ko kahit isinasaalang-alang ang pagbuwag ng aking adoption para maiwasan ang pagpapasa ng kanilang utang sa akin. Binili ko ang villa sa pag-asang sila ay mabuhay ng mas komportable. Siguradong proud sila na magkaroon ng ganitong maalaga na anak. Nais kong maiwasan ang pagbigay ng pasanin sa kanila. Kapag dumating sila mamaya, nais kong ipasa mo ang property title sa akin at sabihin na binili mo ito. Sofia, Papa, Mama, binili ni Lucas ang villa para sa akin bilang gift. Makapaglipat tayo ngayon. Enwig Gray, napakabuti mo. Paano kami makapagpasalamat sa iyo? Magsalita ka. Mr. and Mrs. Lane. Gusto ko si Sofia. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. grabe. Pinagpapala kami na si Sofia ay nakakuha ng iyong pansin. Noong mga panahon, pinaniwala ko sila, binili ni Lucas ang villa para hindi sila magduda sa akin at makapaglipat ng walang alala. Ngayong naisip ko, sila ay masaya lamang sa pagiging malapit sa mga Gray. Ano ngayon? Sofia, hindi lamang ang villa mo ay pag-aari ko. Gusto ko rin ang fiancé mo. Gusto ko rin ang nobyo mo. MS, Fiona. Nababaliw ka ba? Una, gusto mo ang villa ko. Ngayon, ang nobyo ko naman ang gusto mo. Kasinungalingan. Ikaw ang kumuha ng lahat sa akin. Dad, Mom, isipin ninyo kung wala ang apelyido ng pamilya natin. Bakit pa sila Grace mag-aalala sa kanya? Hindi rin nila. Ireregalo sa kanya ang isang villa. May punto si Fiona. Sofia, ipagpapaliban muna natin ang kasal mo. Ilipat mo ang pagmamayari ng villa kay Fiona. Dad, naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sofia, dapat mong harapin ang katotohanan. Si Ingrid Gray ang nobyo ng mga Len. Hindi siya ang nobyo mo. Kung wala kami, wala ka. HMPH. At ano naman? Dapat mong ibalik sa akin ang villang ito at umalis ka na. Kung hindi, isisiwalat ko ang lahat kay Lucas. Sa puntong iyon, itatapon ka rin niya. Dad, Mom, hindi ko malilimutan ang lahat ng ginawa ninyo para sa akin. Gayunpaman, kung ayaw ninyong manirahan kasama ko, malaya kayong umalis kasama niya. Ano ba ang sinasabi mo? Sofia, kung pipilitin mo kaming lumipat, puputulin namin ang ugnayan sa iyo. Hindi ka na magiging anak namin. Sigurado ka ba? Mom, seryoso ka ba? Ma, seryoso ka ba? Ang tigas talaga ng ulo mo. Kung ayaw mong sumunod, kailangan naming putulin ang lahat ng ugnayan sa iyo. Gusto mo pa bang manatili akong anak ninyo? Ile, ang kapal ng mukha mo. Pinag-aral ka namin ng higit sa 10 taon. Ito ba ang kabayaran mo? Kahiya-hiya ka. Ha? Maghihiganti ka pa. Lagi akong magpapasalamat sa inyo. Pero, hindi ko hahayaang saktan niyo ako nang walang dahilan. Dapat alam ko na ituturing niyo akong isang estranghero kapag nakita niyo na ang totoong anak niyo. Kung ganun, hindi ko kayo pipigil ang magsama. Mrs. Lane, Mr. Lane, umalis na kayo sa bahay ko. Sofia, paano ka naging ganito kasama? Tama na. Huwag niyo nang pansinin ang walang utang na loob na to. Magdudusa rin siya balang araw. Umalis na tayo. Tay, nay, malito. Siya ang dapat. Umaalis, tara na. Hoy. Wala nang problema. Bakit ganito ang bahay na ito? Ang sama-sama ng kalagayan? Pa. Ma, naiintindihan ko kung si Sofia ay ayaw sa akin.
Bakit niya kayo pinalayas? Sobra na siya. Napakawalang utang na loob niyang babae. Hindi ko siya papayagang. Madaling bumalik sa pamilya. Paano ko aayusin ang lahat ng ito? Fiona, tulungan mo ako. Ako ay isang tagapagmana. Paano ako gagawa ng mga gawaing bahay? Ma, tapos na akong mag-ayos ng kama. Abala ka ng buong araw. Hayaan mo si Vera ang bahala sa mga bagay na ito. Hindi ako nag-aatubiling tulungan kayo ni Pa. Oh, tama. Naghanda ako ng sabaw para sa inyong dalawa. Dadalhin ko na ito ngayon. Ma, gutom na ako. Hindi ba't binigyan ka ng baon ng tatay mo? Bumili ka ng pagkain at kakain tayo ng magkasama. Akin ang baon na iyon. Bakit ako ang magbabayad ng pagkain ng lahat? 200,000 dolyar iyon. Hindi mo man lang magawa ito para sa amin? Siyempre, gagawin ko. Sanay lang ako sa simpleng pamumuhay. Aalis na ako. Sofia, hindi pa ito tapos. Kung hindi ko makukuha ang bilang iyon, ikaw rin, hindi mo rin makukuha. Tandaan mo ang sinasabi ko, gigibain ko iyon. Iyon ay isang pangako. Sofia, nakahanap na ako ng buyer. Sige. Si Mr. Queen. Mapagkakatiwalaan siya. Sofia, sigurado ka ba dito? Matagal na itong tahanan mo, eh. Binili ko ang villang ito para sa mga magulang ko. Ngayong hindi na. Sila nakatira kasama ko. Wala nang dahilan para panatilihin pa ang bahay na ito. Okay. Hindi kita pipigilan. Nandito ako para sa'yo. Sa bawat hakbang. Lucas, salamat. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Huwag kang mahihiya. Sofia, tungkol sa birthday party mo, sisiguraduhin kong perpekto ang lahat. Lahat ng nasa mataas na lipunan ng lungsod ay dadalo para magdiwang kasama ka. Mas gusto ko na simple lang. Hindi. Nahihiya na nga ako. Dahil nakaligtaan ko ang una. Dapat talagang memorable ang party na ito. Malalaman ng lahat sa Merten kung gaano kita pinahahalagahan. Sige, ikaw na ang bahala. Nandito na si Mr. Queen. Mamaya na. Kumusta? Ikaw siguro si Mr. Queen. Tuloy po kayo. Maganda ang lugar na ito. Magkano ang presyo? Ang market price ng villang ito ay 500 milyong dolyar. Ibebenta ko ito ng 300 milyong dolyar. Kung bibilhin mo ngayon. Napakabait mo naman. Tungkol naman sa mga muebles at dekora sayon. Sofia, para sa amin ba talaga ang napakagandang villang ito? Oo, Sofia, napakabuti mong anak. lahat ng nandito ay mapapa sa inyo. Magaling. Payag kang magmungkahi ako ng patas na deal. Bibilhin ko ang lahat sa market price nito. Tapusin na natin ang deal ngayon. Deal na tayo. Ikinagagalak ko. Buksan mo to. Buksan mo ang pinto. Buksan mo na ngayon. Naririnig mo ba ako? Sino ka? Ang tapang mo nung pinalayas mo kami, di ba? Ano ng problema? Ikaw. Di ba pinalayas na kita? Bakit ka nandito? Gawin mo lang ang sinasabi ko at tumigil ka sa pagdaldal. Enos Fiona, mauna ka. Oh, Sofia, nakita kong hindi ka na makapaghintay na mag-uwi ng kasintahan. Sino ang inimbita ko dito? Ay wala kang pakialam. Ano kaya ang mararamdaman ng nobyo mo kapag nalaman niyang niloloko mo siya? Nasa iyo ba ang numero niya? Ibigay ko kaya.
Tigilan mo ang pagngisi kung hindi mo ako pinalitan. Ako sana ang nobya ni Lucas. Papag-aralin kita ng leksyon ngayon. Gawin mo. CJ, Pinapayuhan kitang magpigil. Hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Sofia, tigilan mo ang pagpapanggap na susuklam ako sa peking mukha mo. Hindi ka na bahagi ng mga LAN. Ano pa ba ang magagawa mo? Gibain niyo lahat. Gibain mo lahat. Tigilan mo yan. Gusto kong makita mong subukan mo. Ano Fiona? Mukha siyang gulo. Bakit ka natatakot? Nagpapanggap lang yan. Bahay ko ito. Hindi mo kailangang magbayad ng anumang pinsala. Dadagdagan ko pa ang sahod mo. CJ, Gawin mo. gibain mo lahat. Nakakatawa ito. Ang mga simpleng PSD ay may lakas ng loob na insultuhan ako. Wala sa kanila ang makakaalis ng walang pinsala. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Tatawagin ko ang pulis? Sige, tawagan mo sila. Hayaan mong masaksihan nila na nanghihimasok ka sa pribadong ari-arian. Sofia, hahayaan mo ba akong mabuli? Ganoon ba kalapit ang relasyon natin? Paumanhin. Ikaw ang may kagagawan nito. At saka, ang bill lang ito ay pag-aari na ni Mr. Quinn. Ang antique vase na sinira mo ay nagkakahalaga ng $12 milyon. Ano? Oo nga. Bago ka pa pumasok, na-finalize ko na ang bentahan kay Ginoong Queen. Ang bahay na ito at lahat ng laman nito ay sa kanya na ngayon. Sofia, ibebenta mo pa ito kaysa. Pabayaan mong tumira rito ang mga magulang natin? Ginoong Queen, sa inyo ko naiiwan ng parusa sa kanya, kahit putulan ng paa, o magbayad ng pinsala. $12 milyon. Para kay Binibining Sofia. Bibigyan kita ng diskwento. $20 milyon. Sofia, magsalita ka naman. Pwede bang hindi ko bayaran? Hindi. Tama na, magbayad ka na ngayon. Wala akong pera. Tumawag ka sa pamilya mo. 10 minuto lang sila bago kutawagan ng pulis. Matagal kang makukulong. Tumawag ka. Na-transfer ko na ang pera. Sisiguraduhin kong disiplinahin ang anak ko. Buti naman may sentido kumon ka. Umalis ka na. Ma, natatakot ako. Fiona, wala tayong naging mapayagang araw mula nang umuwi ka. Hindi ka ba pwedeng maging mas maunawain tulad ni Sofia? Ay nako, itong Silya. Inay, ito ang paborito mong mga muebles. Itay, ito ang paborito mong lumang florera. Nakuha ko ito sa auction house. Sus Mariosep. Tignan mo naman, kailangan mong mag-ingat sa iyong mga gastos. Huwag mong ubusin lahat para sa amin. Wala yan. Okay lang sa akin na gumastos ng ganito kalaki kung para sa inyo at kay inay. Paano naging mas walang malasakit ang sarili nating anak kaysa sa ampon natin? Kasalanan ko ba? Magiging ganito ba ako? Kung hindi ninyo ako nawala, alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay para sa akin? Tama na, kayong dalawa. Kaunting pera lang yan. Kaunti. Kaunti ba yon? $20 milyong yon. Kinailangan kong magbenta ng ilan sa aking mga stocks para makakuha ng ganoong kalaking pera. Hello? Ano? Isang misteryosong tycoon ang bumili ng aking mga stocks sa mataas na presyo at naging dalawa ni largest shareholder. Tignan mo ang nagawa mo. Ang dami nating nawalang shares. Dad, walang-wala sa atin ang halagang yan. Kapag nakapag-asawa na ako kay Lucas, buong-buo nang mapapa sa atin ang Lane Corp. Dad,
Hindi mo ba ako mahal? Alam mo ba kung gaano ako naghirap para makabalik sa inyong dalawa? Engkantada ka. Paano ka naman niya hindi mamahalin? Pero, malaking pagkakamali ito. Hintayin mo lang na makapag-asawa ako kay Lucas. Kapag nangyari na yon, maging itong mga nawalang shares, o ang milyon-milyong nagastos natin kanina, wala na iyon lahat. Pero, malapit na malapit talaga si Lucas at Sofia. Baka wala kang pagkakataon. Ang mga mayayamang pamilya, tubo ang inuuna sa lahat. Walang saysay ang pag-ibig. Napakadukha ni Sofia na ipagbili na niya ang villa. Sa tingin mo ba, gugustuhin ng mga Gray ang ganoong dukha? Basta ako'y mas magaling kaysa sa kanya at kumilos na parang tunay na dalaga. Tiyak na ako ang pipiliin ng mga Gray. Hello? Sige, nakuha ko na. May malaking party ang mga Gray sa Merton. Fiona, dumating na ang pagkakataon mo. May malaking party ang mga Gray sa Merton. Fiona, dumating na ang pagkakataon mo. Kailangan mong mag-ayos para sa okasyong ito. Gamitin mo ito para bumili ng magagandang damit. Hanapin mo ako kung kailangan mo pa. CJ, Si Fiona ay talagang malaking gastador. Milyon-milyon na ang nagastos niya. Nanay, binili ko ang paborito mong esmeraldang brose at mga hakaw. Tatay, luma na ang suit mo. Nag-order na ako ng bago para sa iyo. Oh, binili mo ang lahat ng ito para kina Trevor at sa akin. Ikaw naman, Nanay, kontento na ako. Basta nandito kayong dalawa, masaya akong gumastos para sa inyong dalawa. malamang bumibili ng regalo si Fiona para sa atin. Nagkagastos din ng ilang milyon si Sofia nang bumili siya ng suit para sa iyo at alahas para sa akin. ay. Tama nga. Ano kaya ang handa para sa atin ni Fiona? Nandito na ako. Wow, ang dami mong binili. Ano ba ito? Mga damit ko, mga bag, at mga alahas ko. Wow, ang dami mong nabili. Ano-ano ba to? Mga damit ko, mga bag, at alahas ko. Wala kang nabili para sa amin? Syempre naman hindi. Heto na. Para sa iyo ang blusang ito. Ito ang pinili mo para sa akin. Lene. Ito ang unang regalo sa atin ni Fiona. Dapat tayong magpasalamat. Hindi mo ba nagustuhan? Nabuhay ako sa pinakamababang antas ng lipunan. Normal lang na. Hindi mo magustuhan ang panlasa ko. Dad, bagong produkto itong necktie ng sikat na taga-disenyong si Amanda. Bagay na bagay sa'yo. Ang bait-bait mo talaga. Nagustuhan ko ito. Isusuot ko ito sa party bukas. Lahat ng narito ay binili para tulungan akong kuminang sa party bukas. Talagang lalamangan ko si Sofia. At ipapakita sa mga Gray kung paano dapat kumilos ang isang tagapagmana ng mga LAN. Ang mga mataas na tao sa lungsod ay lahat inimbitahan sa party na ito. Mag-focus ka lang sa pagiging pinakamaganda mo. Fiona, gawin mo ang lahat para magpakitang gilas at makihalubilo sa kanila. Ang mga Gray ay naghahanda ng napakagandang party. Kaagad pagkatapos na mapalaya si Sofia sa pamilya natin. Posible kaya na kinansela nila ang engagement at naghahanap na ng ibang mapapangasawa? Posible yan. Ang mga Gray ay prestihiyosong pamilya. Pagkatapos mawala ang suporta natin, bilang kanyang pamilya, imposibleng manatili siya sa kanya. Hindi kaya ni Sofia, pero kaya ko dahil mahalaga sa kanila ang estado sa buhay. Ang anumang kaya ni Sofia, kaya ko rin. Isa sa mga dahilan kung bakit sumisigla ang negosyo natin, kamakailan lang,
ay dahil sa suporta nila. Kailangan nating siguraduhin ang kasal na ito. Mr. Lane, may kasunduan sa kasal ang ating mga pamilya. Mula ngayon, ibibigay ko sa Lane Corp ang 50% ng lahat ng ating kita. Ang ating dalawang pamilya ay laging mayroon kasunduan sa pagpapakasal. Kahit na gusto nilang humanap ng iba, ikaw lang ang pagpipilian nila. Ibig sabihin, asensado na ako habang buhay. Talagang kukunin ko ang oportunidad na ito at ibabalik ang lahat ng ninakaw sa akin ni Sofia. Nakikita ko ang ilang mga kaibigan doon. Hayaan mo akong batiin sila. Sige. Napakaganda at napakamahal. Ito ba ang buhay ng mataas na lipunan? Kapag nakapag-asawa ako sa mga gray, imbitasyon, magagawa kong enjoy ang lahat ng ito. Sofia, bakit ka narito? Paano ka nakapasok? Ang mga gray mismo ang nag-invite sa amin. Parang nakalimutan kong sabihan, Lucas. Naputol na ang lahat ng ugnayan ko sa mga Lane. At ikaw, nasaan ang invitation mo? Wala ako. Kung wala ka, bakit ka narito para ikahiya ang sarili mo? Ah, ganun. Siguro na-realize ng mga gray, hindi ka na parte ng aming pamilya, at tinigil ang engagement mo sa Lucas. Narito ka ba para maghanap ng ibang mayaman na asawa? Hindi ko papayagan. Security. Ma'am, ano po ito? Wala siyang invitation. Palabas siya. Kausapin mo ako. Papanagutan mo ba kung may ma-offend siyang importanteng tao? Magandang araw po, MS Lane. Anong ginagawa mo? Bingi ka ba? Ma'am, nagkakamali po kayo. Si MS Lane po ang kasintahan ni Mr. Gray. Si MS Lane po ang kasintahan ni Mr. Gray. At siya ang guest of honor ngayong gabi. Ako ang tunay na tagapagmana ng mga LAN. Pinatalsik na siya sa pamilya. Natural lang, wala na rin ang kasunduan niya. Nanay, sang-ayon ka, di ba? Tama si Fiona. Ang tunay na anak lang ng pamilya namin, ang karapat dapat magpakasal sa mga gray. MS Lane, ito. Totoo yan. Talagang pinutol ko na ang lahat ng ugnayan ko sa mga Lane. Ang galing mong aminin yan. Iminumungkahi kong umalis ka na agad. Dahil wala na tayong relasyon. Umalis ka na sa party ko. Alam mo na ang gagawin. Bitawan mo ako. Sofia, hindi pa ito tapos. Hindi mo ito makakalimutan. Tigil. Tigil. Hindi mo ba narinig si Lucas na sabihing pakawalan ako? Ayos ka lang ba? Sino ka? Lucas, ako ang tunay na anak na babae ng mga LAN. Pwede mo akong tawaging Fiona. Pinalayas na si Sofia. Sa pamilya, ako ang tunay mong nobya. Mr. at Mrs. Lane. Anong nangyayari? Ipaliwanag ninyo. Si Fiona ang tunay kong anak na babae, na wala siya noong bata pa. At kamakailan lang namin siya natagpuan. Kaya, pinalayas ninyo si Sofia nang matagpuan ninyo ang tunay ninyong anak? Ah, si Sofia ay matigas ang ulo. Nasobrahan namin siya sa pagpapalaki. Hindi niya gusto si Fiona. Tama na. Lucas, hindi na si Sofia parte ng pamilyang Lane. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Anong ibig sabihin yan? Masyadong mapaghimagsik si Sofia. Pinalayas ko na siya, at pinawalang bisa ang pag-ampon. Anong sinabi mo? Pinutol ninyo ang ugnayan sa mga Lane. At hindi ninyo sinabi sa akin? Sofia, sinabi mo sa akin na lumipat ka na at ipinagbibili mo na ang bilya. Kaya, dahil ba, tinanggal ka na nila? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Walang kwenta ang mga Lane. Wala akong pakialam. Siyempre, hindi niya sinabi sa iyo. Niloko niya ang mga magulang ko para makuha ang bilyang ibinigay mo sa kanila. Tapos ako'y ipinasok sa ospital. Kaya siya pinalayas.
Ako ang tunay na tagapagmana ng mga LAN, kaya alam ko talaga kung ano ang kahulugan ng kasunduang ito. Gusto pa rin ng mga magulang ko na magpatuloy ito. Huwag lang kasama si Sofia. Lucas, handa akong tuparin ang ating kasunduan. Hindi lang para sa ating mga pamilya, kundi para hindi ka maloko ng babaeng ito. Umalis ka. Lucas, bakit mo ginagawa ito? Hindi ka katumbas ng dumi sa sapatos niya. Nakakasuka ka? Sofia, matapos ang lahat ng pinagdaanan mo, ano ang gagawin natin sa kanila? Sa huli, lumaki akong anak nila. Pero mula ngayon, magkaiba na tayo ng landas. Bilang magkaibang landas, hindi na tayo dapat magkita pa. Samuel, gawin mo ang sabi ni Sofia. Pinagbabawalan ng mga lane sa lahat ng social events sa Merten. Pinagbawalan ng mga lane sa lahat ng social events sa Merten. Opo, sir. Pareho lang yan ang pag-blacklist sa amin. Sofia, paano ka naging ganito kababaw ang kaluluwa? Pinutol mo ang koneksyon ko. Sinubukan mong agawin ang nobyo ko. Tapos ako pa ngayon ang walang puso. Ninakaw mo ang 10 taon ng buhay ko. Ibinabalik ko ang sa akin. Mali ba iyon? Huwag mo akong isipin na hindi ko alam kung paano. Mong ginamit ang mga lalaki at katawan mo para umangat. Ngayong bumalik na ako. Malapit nang mapasailalim sa akin ang Lane Corp. At si Lucas ay hindi ka namamahalin. Haha. Kawawa ka naman. Hindi mangyayari yan. Kaya huwag mong ipasa sa akin ang karumihan mo. Puta. Lucas, ako ang tunay mong nobya. Paano mo ako nasaktan? Huling babala. Si Sofia ang nobye ko at magiging nobye ko magpakailanman. Magsalita ka pa ng isa at hindi lang blacklisting ang mangyayari. Nakakatawang clown. Kahit durugin kita, hindi kikibit si Lucas. Lucas, dapat akin ka. Ikaw ang dapat na nagtatanggol sa akin. Nanay, ninakawan niya ako ng 10 taon ng buhay ko at ng nobyo ko. Ngayon, wala na akong wala. Ang sa iyo ay mananatiling sa iyo. Narito kami para sa iyo. Sofia, tama si Fiona. Dahil hindi ka na pamilya, ang kasunduan ay dapat kay Fiona. Ang aking kasunduan ay walang kinalaman sa mga lane. Tama na. Wala siyang karapatang magsalita. Lucas, pinutol na ni Sofia ang kanyang ugnayan sa mga lane. Wala na siyang maitutulong sa iyo ngayon. Ang alyansang ito ay tungkol sa kinabukasan ng ating mga pamilya. Kaya huwag mong sirain ito. Alyansa? Hindi kailangan ng mga gray nito. At kahit kailanganin man namin, hindi ito magiging sa mga lane. Hayaan mong linawin ko. Nahulog ang loob ko kay Sofia sa unang tingin. 10 taon ko siyang hinabol. Pakakasalan ko siya sa susunod na taon. Impossible. Hindi ba't ang pangalang Lane ang tanging dahilan kung bakit mo siya gusto? Walang-wala siya. Gusto mo bang mapahiya sa pagpapakasal sa isang walang kwenta? Kung hindi dahil kay Sofia, wala kayong halaga sa akin, mga Lane. Sofia, magdusa ka. Pumunta ka sa impyerno. Mag-ingat. Ano yung suot niya? Hindi ko inakala na isang mayaman na tulad mo ay magsusuot ng ganoong murang necktie. Nagpapakababa, ha? Anong kalokohan? Dad, sinuntok mo ako. Binaboy mo ang pangalan ng Lane. Kasalanan ko. Kasalanan ko na lumaki sa hirap. Kung ako ay pinalaki bilang isang Lane, hindi ito mangyayari sa akin. Fiona ang nagbigay sa iyo ng necktie na iyan. Mabait lang siya. Paano mo siya sinuntok? Ito ay birthday party ni Sofia. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Security. Palabas mo sila dito. Dad, Mom, ano ang gagawin natin ngayon? Lucas ay nagmamahal lang sa Sofia. Lucas ay hindi pa nakakalimutan sa kanya. Huwag kang mag-alala.
Ang mga Gray ay hindi papayag na magpatuloy siya. Magbabago siya. Narinig ko na may charity auction sa malapit na. At Lucas ay pupunta doon. Sa pagkakataong ito, maghanda. Wow, sino tong maganda? Ang ganda. Amanda, matagal na tayong hindi nagkita. Sophia, mas sumisikat ka kaysa dati. Nagpapakilig ka sa mga lalaki. Ang sweet mo. Ipakita mo sa akin ang gown. Ito ay espesyal na ginawa para sa'yo. Walang katulad. Ang ganda. Mas maganda ka kaysa sa lahat ng babae sa room. Mahal na Panginoon, ang auction ay magsisimula na. Hayaan mo akong ihatid ka. Tara na, mahal na prinsipe. Hoy! Ano ang ginagawa mo? Tigilan mo yan. Bayaran mo ang mga utang mo sa sugal. Kukunin ko ito para sa interes. Bayaran mo ang natitira. O magsisisi ka. Sofia, mauna ka na. May sorpresa ako para sa'yo, pero kailangan kong ihanda ito. Sige. Malamig dito sa loob. Huwag kang magkasakit. Maligayang pagdating. Para sa charity auction ngayong gabi, kailangan magbigay ang bawat isa ng isang bagay. Ang lahat ng kikitain ay idodonate sa charity. Ikaw naman, miss. Kunin mo ito. Tandaan mo, ako si Fiona Lane, mula sa pamilyang Lane. Huwag kang magkamali. Fiona, nandito ngayong gabi ang lahat ng importante. Hindi ba masyadong mura? Ang isang simpleng bag para i-auction. Limited edition ang bag ko. Sigurado akong mag-aagawan ang mga babae para dito. Sophia, anong ginagawa mo dito? Fiona, umuwi ka na bago mo mapahiya. Ang pangalan ng mga Lane. Hindi masyadong masama. Kaysa sa pagtulog mo para umangat. Anong mayaman ang nahuli mo ngayon? Ang isang maruming pag-iisip ay nag-iisip na pare-pareho lang tayo. Hindi lahat katulad mo. Nagbabalak para mag-asawa ng mayaman. Hindi ko kailangan ng mayamang lalaki. Ako ang gumawa ng sarili kong kayamanan. Alam ng lahat na wala kang pera, kaya tumigil ka sa pagpapanggap. Tingnan natin kung anong basura ang dinala mo sa auction. Wala kang dapat ipag-alala. Ang net worth ko ay lampas sa imahinasyon mo. Magandang damit. Bagay sa'yo. Siyempre, isa ito sa mga latest design ni Amanda. Halagang $250,000. Dahil pinatalsika namin. Malamang hindi mo kayang bumili ng ganitong klaseng damit. Totoo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana nakita ang ganitong klaseng damit. Mabuti nalaman mo. Dahil hindi ako magsusuot ng gaya ng peke na yan. Paano mo masasabi na peke ang akin? Dahil ako ang nagsusuot ng design ni Amanda. Pagkatapos kong suot ito, saka ito ilalagay sa private display. Hindi ito para ibenta. Imposible yan. Imposible yan. Nagtataka ako kung saan napunta yung reject. Yun pala, ninakaw ng isang reject. Hindi ko ito ninakaw. Nagbayad ako ng $500,000 para dito. $500,000. Kahit 50 million, hindi mo to mabibili. Tanggalin mo yan. Tatay, nanay, nakita mo. Pinagkakaisahan niya ako. Sophia, bakit mo siya pinupuntirya?
Sayang ang 1-0 taon namin sa pagpapalaki sa'yo. Wala ka pa. Nakikita. Ang kapal mo. Tatay, tingnan mo ang ginawa niya. Mr. Lane, ang suot ng anak mo ay peke ng gown ko. Tanggalin mo yan. O kung hindi, tatawag ako ng pulis. Hindi ko gagawin yan. Hindi ako. Nandito ang lahat. Hindi na siya muling lalabas dito. Wala bang ibang paraan para ayusin ito? Ibang paraan. Siyempre, meron. Huwag kang masyadong mayabang. Alam kong may gusto si Lucas dito. Kapag nanalo ako, at nag-confess sa harap ng lahat, mapipilitan siyang sumang-ayon. Sana'y maging maayos ang lahat para sa iyo. Magsisimula na ngayon ang auction. Ang unang lot ay isang singsing na jade. Simula sa 1,000,000. 2 milyon. Ikaw. 3 milyon. 5 milyon. 60 milyon. Sofia, ginagawa mo lang ito para galitin ako. Inaagaw mo ang lahat sa akin. MS, Fiona, auction ito. Kung hindi mo kayang bayaran, mag-shopping ka na lang sa supermarket. Binabati kita. Nanalo sa bid si MS, Sofia. Sunod na lot, isang anti-gum florera. Simula sa 50 milyon. 60 milyon. Mahilig ka palang makipagkumpetensya, ano? Pataasin ko ng todo ang presyo. Kapag hindi mo nabayaran, tingnan natin kung paano ka makakapagpakita ng mukha. 80 milyon. 100 milyon. Tatalikod na ako. MS, Fiona. Iyon na ngayon ang florera. Nako, Fiona, sa kaliit-liitang utak mo, akala mo kaya mo akong talunin. Aatras ka na? Niloko mo ako. Sofia, Ibinigay ko na sa'yo. Hindi ba dapat magpasalamat ka? tapos ayoko rin nito. Sige, kukunin nila ang deposito mo. At ilalagay ka sa blacklist. MS, Fiona. Babawol ka na sa mga ganitong event. Sold. Congratulations, MS, Fiona. Sabi ko, ayoko nito. Niloko niya ako. Sofia, masyadong inosente si Fiona para sa mga larong ito. Itaas ang bid at bilhin ulit. Walang ganoon. Sofia, tinanggap ka namin sa loob ng 10 taon, at ginantihan mo kami sa pamamagitan ng pagmanipula kay Fiona. Hindi ko akalain na napakatuso mo pala. Mr. at Mrs. Lane. Sa halip na baluktutin ang istorya, isipin ninyo kung paano ninyo kukunin ang pera. Anong gagawin natin? 100 milyon para sa isang florera. Kung tayo ang aatras, mawawalan tayo ng 50 milyon. At ang ating reputasyon. Sa mga elite ng Merton. Huli na ang lahat. Kailangan nating bilhin ito at ibenta sa ibang pagkakataon. Kulang tayo sa pera. Kukuha ako ng ilan mula sa kumpanya. Kasalanan mo ito. Bakit mo ginawa yon? Ipinahiya mo kami. Papaumanhin, masyado akong inosente. Pero huwag kayong mag-alala. Ang susunod kong auction item ay hindi magpapahiya sa pamilya. Ang susunod na lot ay mula sa heiress ng mga Lane. Fiona Lane. Pakiakyat sa entablado para ay presente ito. Inabot ng ilang buwan para makuha ko ang Hermes bag na ito. Ang starting bid ay 8 milyon. Iyan nabigla na. Hindi naman pala ganun kagaling ang mga mayayaman. Kung gusto mo ang bag na ito, magbid ka na. Ang kalokohan. Sino bang baliw ang gugustuhing makuha yan? Ang desperada, hindi ko yan kukunin kahit palibre. Ang mga gamit ni Aisle Sofia ay palaging magaganda at may klaseng pumili. Itong sinasabing tagapagmana, halatang sa probinsya lumaki. Kitang-kita sa kanyang panlasa. Anong nakakatawa? Wala kayong taste. Ang hirap makuha ng bag na ito. Mahirap makuha, pero dahil lang sobrang pangit, kaya binibigay na lang bilang libre. Kahit ang aking 5 taong gulang na anak ay ayaw hawakan yan. Ginuhitan nila yan noong 1 linggo, kaya itinapon ko na.
Berde bang marker ang ginamit ng anak mo? May nakikita akong berdeng mansa sa bag na iyan. Ay, nga nakikita ko. Isang Hermes bag. Simula sa 8 milyon. May nagbibid ba? Alisin niyo na iyang basurang iyan. Huwag niyo kaming sayangin ng oras. Paumanhin, MS, Fiona. Hindi namin maibebenta ang iyong item. Walang charity auction item. Ang hindi nabenta, hanggang ngayon. MS, Fiona, ikaw ang una. Isang karangalan para sa mga lane. Anong nakakatawa? Titingnan natin kung ano ang ilalabas mo. Sunod naman. Isang item mula kay MS, Sofia. Pakiharap po sa entablado. Hello, sa lahat. Sigurado akong narinig nyo na ang mga chismis tungkol sa akin. Tutugunin ko ang mga yun ngayon, minsan at magpakailanman. Ako, si Sophia Lane. Opisyal nang tinapos ang aking ugnayan. Kina Ginoo at Ginang Lane. At sa pamilyang Lane. Narinig niyo lahat yon? Wala na siyang kinalaman. Sa Lane Corp na yon. Tungkol naman sa akin, ako na ang tunay na tagapagmana ng mga land. Pinalayas nila siya dahil sa KKD na iyon. Napakapangit ng paghuhusga ng mga land. Hindi gaanong mahalaga ang bagay na ito. Pero napakahalaga nito para sa akin. Ipininta ko ito ng araw na. Ako'y 10 taon na ang nakalilipas. Nagbago na ang mga bagay. Pero naaalala ko pa rin ang naramdaman ko. Sa araw na iyon, nakahanap ako ng tahanan. Iyon ang pinakamasayang araw sa buhay ko. Ngayon, ipinapasa ko sa iyo ang biyayang iyon. Seryoso ka bang may bibili niyan? Akala mo ba puno ng pera ang puno? Napakabait ni Enga, Sofia. At napakagalante. Nakakatuwa naman ito. Ninakawan niya ako ng 10 taon ng buhay ko. Huwag niyo siyang kaawaan. Nay, tingnan niyo sila. Napakabait ni Sofia. Ipininta niya ang pamilya natin. Nakakatuwa nga. Hindi ako naniniwala. Walang kwenta ang kanyang ipininta. Bakit pa ito kasali sa auction? Ang halaga ay wala sa larawan mismo, kundi sa kahulugang dala nito. Ang gawa ni MS, Sofia ay taos puso. At sumasalamin sa diwa ng aming charity. Sigurado akong sino man dito, ay masayang mag-uwi nito. Ang panimulang tawad ay 100 piso. Magsimula na ang pagtatawad. Taya ko, 100,000, 200,000. Ito'y ipininta ni Enga, Sofia, bilang paggunita sa araw ng kanyang pagpasok sa inyong pamilya. Ginoo at Ginang Lane, hindi ba ninyo ito itatago? Makabuluhan man o hindi, isang bata lang ang gumawa nito. Hindi katumbas ng kalahating milyon. Taya ko, 1 bilyon. Sabi ko, 1 bilyon. 1 bilyon? Talagang walang-wala ang yaman ng mga Gray. 1 bilyon para sa kanyang minamahal. Ang romantiko. Ginoong Gray, sigurado po ba kayo dyan? Siyempre, 1 bilyon para sa pinakamasayang araw ni Sofia. Walang katumbas ang halaga. 1 bilyon, unang tawag. Ikalawang tawag. Ikatlong tawag. Nabenta, binabati kita, Ginoong Gray. Hindi ko tatanggapin ito. Kung hindi dahil kay Lucas, walang halaga ang larawang ito. Ginagago na tayo. Dinala pa niya ang larawan ng bata. Sa subastang ito, Fiona, ang dami mong galit, wala ka namang magawa. Ang katawa-tawa mo. Aminado ako. Hindi gaanong mahalaga ito. sinasabi mo sa akin, dahil inamin mo yan. Dapat humingi ka ng tawad sa amin ngayon din. Pero bakit ako? Alam ng lahat na ako ay isang babaeng nagbibigay ng respeto sa may respeto. May itinatagong napakahalagang lihim ang larawang ito. Ang sino mang bumili nito ay hindi malulugi. Kahit pa 1 bilyon ang ibayad mo. Tingnan mo ito. Diyos ko, ang Starry Night ni Van Gogh, nagkakahalaga ng 600 milyon, at ibinenta ng walang halaga? Ganun pa rin kabait si Genf, Sofia. Ang galing ng Reyna. Talagang walang pakialam sa pera ang pamilya Lane. Pinapaalis ang isang ginto tulad ni Genf, Sofia. Nakakamangha. Teka.
Lucas, 10 taon namin pinalaki si Sofia. Espesyal ang samahan namin. Ang larawang ito, ng aming pamilya ay dapat na sa amin. Sa aming mga lan ang pag-aari ng larawang ito. Ang 50,000 ay sobra na. Pero ngayon, bilyon ang babayaran ninyo. Napakatalino talagang negosyante ni Elaine. Nakikita ng lahat. Kung ano talaga ang gusto ng mga Lane. Sa lahat ng nandito, Ang mga Lane ang pinaka hindi karapat-dapat sa larawang ito. Ngayon, para sa huling lot ngayong gabi, ang Aurora Crown. Ito ay isang heirloom na isang siglo na ang tanda, na may 9,999 na brilyante. Ang sentro nito, isang perpektong 100 carat na hiyas. Ang panimulang tawad ay 650 milyon. Nanay, tatay, gusto ko ito. Kunin ninyo para sa akin. Nanay, tatay, gusto ko ito. Bilhin ninyo para sa akin. Fiona, ang korona ay nagsisimula sa 650 milyon. Hindi natin ito kayang bilhin. Hindi ba't sinabi ninyo na kung magpapakabait ako, bibilhan ninyo ako ng kahit ano, kung mapanalunan natin ito. Tiyak na pakakasalan ako ni Lucas. Magsimula na ang pagtaya. Tatayaan ko ng 750 milyon. 800 milyon, tatayaan ko ng 1 bilyon. Akin ang koronang ito. Hindi ba't ipinangako ninyo sa akin ang pinakamaganda? Ilang araw pa lang, at umaatras na kayo. Kailangan kong makuha ang koronang ito. Tumahimik ka. 2 bilyon. Mga binibini at ginoo, napakahalaga sa akin ang koronang ito. Kahit gaano man kamahal, kailangan kong makuha ito. Nag-ultimatum si Gray. Binabati kita, G. Gray, inyo na ang korona. Hindi. Para ito sa aking prinsesa. Sofia, pakakasalan mo ba ako? Hindi. Tutol ako. Hindi ko papayagan yan. Lucas, hindi mo siya maaaring pakasalan. Hindi mo papayagan? Sino ka ba para magsabi niyan? Mga gwardya. Palayasin siya. Lucas, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Ako ang tunay na tagapagmana ng Lane Corp. Ako ang dapat mong pakasalan. Sofia, paano mo nagawa na agawin ang nobyo ni Fiona? Paano ako nakapagpalaki ng isang anak na walang utang na loob? Ako. Aagawin ang nobyo niya. Nakakatawa naman. Hindi ko sinabi sa inyo ito. Dahil ayaw kong masaktan ang inyong pride. Pero sa tingin ko, hindi ko na kailangang itago ngayon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang yaman ng mga Lane ay dinala ko. Pero itinakwil ninyo ako para kay Fiona at sinubukan ninyong agawin ang nobyo ko. Kayong lahat ang walang utang na loob. Ikaw ang dahilan ng ating yaman. Impossible. Wala sa inyong dalawa ang magaling magpatakbo ng negosyo. Nitong mga nakaraang taon, muntik ninyong ipabangkarote ang Lane Corp. Kung wala si Sofia, na sumalo para tumulong. At ang pondo ng mga Gray, wala na ang Lane Corp. Lucas, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanila. Mga gwardya, palabasin ninyo sila. Sofia, hindi kita kailanman patatawarin. Sofia Lane, Ikaw ang aking prinsesa. Pahintulutan mo ba akong maging iyong White Knight? At protektahan ka magpakailanman? Oo. kasalanan mo ito. Kung hindi ninyo pinaboran si Sofia, hindi sana ako nahiya ng ganito ngayon. Fiona, binigyan ka namin ng lahat ng pinakamaganda. Paano mo nasabi yon sa amin? Mga sinungaling. Noong pinalaki ninyo si Sofia, binigyan ninyo siya ng pinakamaganda, pinakamamahaling mga bagay. Bakit wala akong nakukuhang kahit isa doon? Pero, kasama namin si Sofia, sa mga mahihirap na panahon din namin. Nanay, tatay. Uunlad din ang Lane Corp sa lalong madaling panahon. Kapag nangyari na yun, hindi na kayo maghahirap pa. Magsasama-sama tayong lilipat sa isang mansyon. Laging mabait na bata, si Sofia. Napakatanga ko. Nang paalisin ko siya, malamang napakalungkot niya ngayon. Alam ko na.
Hindi ninyo ako pinapahalagahan dahil hindi ako lumaki kasama ninyo. Fiona, paano mo masasabing hindi ka namin pinapahalagahan? Noong nawawala ka, iniisip ka namin araw-gabi. Parang naiintindihan ko na ngayon. Hindi gusto ng mga Gray, ang mga simpleng, hindi magagandang babaeng tulad ko. Kung pwede lang akong gumastos ng walang pakundangan tulad ni Sofia, sigurado akong si Lucas ay babalik sa akin. Yun na yun. Gusto kong gumastos. Ano man ang kainin ko, isuot at gamitin dapat na pinakamaganda. Akin si Lucas. Mabuti. Yan ang aking mabuting anak. Napaka-ambisyosa. Pero, nag-propose na si Lucas kay Sofia. Ano naman? Kung hindi pa narehistro, hindi pa kasal yon, ibig sabihin, may pag-asa pa si Fiona. Fiona, bilhin mo ang anumang gusto mo. Habang nandito ako, huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Trevor, ang dami mo nang ninakaw na pera. Malapit na ang shareholders meeting. Paano kung malaman nila? Ang ginawa mo, Ayos lang yon. Kung mapapapanig natin sa atin ang mga Gray, hindi magiging problema ang kaunting perang ito. Ginang Lane, pumayag ng pumirma ang Skyline Corp sa atin. Narito ang kontrata. Ginang Lane, narito ang sales report ngayong buwan. Pakipirma po. Ginang Lane, nandito na po si Ginoong Gray. Nasa opisina ninyo na po siya. Bakit ka nandito? Para bisitahin ang aking nobya. Nais ko ring pirmahan mo ito, Ginang Lane. Isang kasunduan sa paglilipat ng shares. Hindi ba't sinusubukan mong bilhin ang mga shares ng Lane Corp pamakailan? Nais kong ilipat ang sa akin. Sa ilalim ng iyong pangalan. Baka makatulong ito. Malapit na ang pagpupulong ng mga shareholders. Sa mga shares na ito, ako na ang magiging pinakamalaking shareholder ng Lane Corp. Ayokong tanggapin ito ng libre. Bayaran kita. Kailangan bang maging ganyan kapormal sa akin? Mahalaga ang mga hangganan. Ito ang magpapatibay sa ating pagsasama. Bukod pa riyan, ayokong maulit ang nangyari sa Lane Corp. Nagsumikap kang mabuti para sa Lane Corp. At inilagay mo pa ang lahat ng iyong pera bilang puhunan ng Lane Corp. Tinalikuran mo pa ang pagtatayo ng sarili mong kumpanya. Kung hindi mo ginawa yon, nakapasok na sana ito sa merkado ngayon. Sofia, huwag kang mag-alala. Hindi kita gagawan ng tulad ng ginawa ng mga Lane sa'yo. Nagtiwala ako sa iyo. Ginang Lane, iniulat ng Departamento ng Pananalapi na ang tatay ninyo. Pasensya na, si Ginoong Lane ay naglustay ng $2 milyong mula sa pondo ng kumpanya. Payagan ninyo akong magpayo kung paano tayo dapat magpatuloy. 2 milyon. Nandito ang mga detalye. Ginoong Lane at Ginang Lane. Talagang sobrang minamahal ang Fiona. Pero hindi dapat sila nag-embesyo. Kunin mo lahat ng ebidensya. Paparusahan natin sila sa shareholders meeting. Babayaran nila ang utang nila at paglilingkuran ang kanilang mga dus. Hindi ako magpapakabait. Naunawaan. MS Lane. Naayos na namin ang mga shares. Congratulations! Ikaw ang may pinakamaraming shares. Ikaw ang may buong kontrol. Sa Lane Corp. Ang kumpanya ay mabilis lumalago. Marami kang gagawin sa lalong madaling panahon. Ang pagtatrabaho para sa MS Lane ay isang karangalan. Ang shareholders meeting ay magsisimula na. Pakikuha mo sa akin ang mga files. Nabanggit. Wow! So, ito ang Lane Corp. Ang lahat ng mga tao ay tatawag sa akin bilang Amy Lane. Trevor, nag-embesyo tayo ng napakaraming pera sa kumpanya. Hindi ba malalaman ng mga manggagawa at hahabulin tayo? Ano ngayon? Ito ang Lane Corp. Bakit hindi ako makagastos ng sarili kong pera? Ano ang ginagawa niya dito? Ngayon ang shareholder meeting ng Lane Corp. Desperado ka pa rin ba? Nanakawin ang Lane Corp. Ako dapat ang nagtatanong niyan. Wala kang lugar dito. Anong kinalaman mo sa shareholder meeting? Ako ang tagapagmana ng pamilya Lan. Sa akin mapupunta ang Lane Corp balang araw. Wala ka ng kinalaman doon. Sa tingin ko, umalis ka na ngayon din. Bago ko pa ipatawag ang mga guard.
Mabilis kang matuto, MS, Fiona. Ilang araw lang ang nakalipas, pinalayas ka. Baligtarin mo na ba ang sitwasyon ngayon? Ikaw, Sofia, hindi ka naman talaga kadugo namin. Matapos mong ipawalang bisa ang pag-ampon. Wala ka ng kinalaman sa Lane Corp. Kung nandito ka para makiangkas lang, lumayas ka. pa. Hindi siya aalis ng tahimik. Dapat lang na. Tawagan mo na ang AC department. Papasukin mo sila sa trabaho. At palabasin si Sofia. Sige, tawagan mo sila. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na magpapalayas sa akin. Sofia, binalaan kita na siguraduhin ang desisyon mo. Kapag umalis ka na sa mansyon, hindi ka na magiging bahagi ng pamilya namin. Hindi mo ako nakinig noon. Ano ba ang balak mo ngayon? Nandito ako para kunin ang nararapat sa akin. Ano ba talaga ang sayo? Itinakwil ka na ng pamilya Len. Wala ka nang mapapala dito. Pero kung naghihikahos ka para sa mga tirang pagkain, masaya akong magtapon sa iyo ng kaunti. Inat Lane, magsisimula na ang pulong ng mga shareholder. Bulag ka ba? Nandito si Elaine. Sofia, ako ang nagtatag ng Lane Corp. Kahit na itinakwil ka, ang Lane Corp ay magiging kay Fiona pa rin. Kahit hindi ka umalis sa pamilya Lane, huwag kang mag-ilusyon. Narinig mo ba iyon? Sofia, isa ka lang basag na asong kalye na pinalaya sa bahay. Ako lang ang tunay na anak ng mga Lan. At ang lehitimong tagapagmana ng Lane Corp. Inat Lane, sama na tayo sa pulong. Sumama sa pulong. Nakakatawa. Paano ka nakahanap ng mga taong sasabay sa drama mo? Kung nandito ka para sa pera. Baka naman, naubos mo na ba ang nakuha mo sa pagbenta ng mansyon? Kung luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin, at ibabalik mo sa akin si Lucas, saka ko lang iisipin na bigyan ka ng $500 kada buwan para may pangkain ka. Kung luluhod ka at magmamakaawa, baka pag-isipan ko. Nabigyan kayo ng kaunting allowance mo at ng mga magulang mo. Sofia, kailangan mo bang turuan ng leksyon? Nakalimutan mo bang wala ka na sa pamilya Len? Ang bastos. Paano mo nasabi yan? Ginoong Lawson. Humihingi ako ng paumanhin, hindi iyon magalang. Anak ampon ko siya, na pumunta sa kumpanya para mag-ingay tungkol sa pera. Ipapapasok ko ang mga gwardiya para alisin siya. Sinabi mo ba, pumunta siya sa Lane Corp para mag-ingay tungkol sa pera? Imposible. Bakit imposible? Huwag kang magpaloko. Sa kanyang matamis, mahinang itsura. Sakim siya. Matapos namin siyang itakwil. Lalo siyang naging sakim. Pumunta siya rito para maging palamunin. Sino ito? Ito ang tunay kong anak, Fiona. Ang Lane Corp, sa kanya rin ito mapupunta. Fiona, huwag kang tumayo dyan. Si Ginoong Lawson ay bata pa at magaling. Dapat magkaroon kayo ng magandang relasyon. Kumusta, Ginoong Lawson? Kung gayon, paano naman si Binibining Sofia? Itinakwil na namin siya. Nakakalungkot naman. Handa na ang meeting room. Fiona, bilisan mo at ipakita mo sa kanya ang daan. Ang nanay mo at ako, ang bahala dito. CJ, Mali kayong lahat. Si Binibining Sofia, ang pinakamalaking shareholder ng Lane Corp. Isa lang akong tauhan niya. Binibining Sofia, kung maaari. ano? Imposible yan. Ano? Hindi posible yan. Hindi ninyo alam na ang tunay na boss ay nasa harap ninyo. Nanay tatay, huwag siyang paniwalaan. Si Sofia ay isang ulila lang. Paano siya nakarating sa ganitong punto? Siguro si Lucas ang tumutulong sa kanya. Pero siya ang dapat na fiancé ko. Opo, Lynn Lawson. May mali siguro. Hindi na bahagi ng pamilya namin si Sofia. Ang pagpapakasal sa Lucas, para lang iyan sa Fiona. Eksakto. Dapat magising ka at alamin ang katotohanan. Kapag nakasal kami ni Lucas, mamumuhay si Sofia sa kahabag-habag, dapat lang. Kapag nangyari iyon, hindi mo na mabibili ang isang buong pagkain. Tanga. Si MS, Lane ang may control. Sa Lane Corp ng 3 taon na. Hindi tumulong ang Grace. Ano? Paano nangyari iyon? Kapag nagsimula ang meeting, siguraduhing ibuka ang mga mata at tingnan ng mabuti. Hindi ba sinabi nila na siya ang pinakamalaking shareholder ng Lane Corp? Wala man lang siyang upuan.
Napakahiya. Papatawag ko ang mga guard para paalisin siya. Magandang araw. Ang meeting ng mga shareholder ay magsisimula na. Samahan natin si MS Lane. Maupo po kayo. Paano ito nangyari? Mga minamahal naming shareholders. Ipapaliwanag ko na po, ang taunang ulat ng aming board of directors. Iyon na po ang lahat. May mga tanong po ba? Huwag po kayong maiyang magtanong. MS Lane. Maayos naman ang operasyon ng Lane Corp, ngunit ang financial report ay nagpapakita ng malaking pagkalugi at nabalitaan ko rin kamakailan na may nagnakaw ng pondo ng kumpanya. Ano po ang masasabi ninyo? Narito po ang detalyadong breakdown. Maaari po ninyong tingnan ang lahat. Tatay, ayos ka lang ba? Tumigil ka. Ikaw ang may kasalanan ng lahat. Si Trevor pala. Ikaw ang nagnakaw ng napakaraming pondo ng kumpanya. Gusto ko lang sanang pansamantalang gamitin ang pondo. At saka, ang Lane Corp ay pag-aari ng pamilyang Lane. Ang perang iyon ay magiging akin din naman. Ano nang masama kung kunin ko ng mas maaga? Napakakupad mo. MS Lane. Nasa inyo na po ang desisyon. Sa tingin ko, dapat tayong magkaroon ng bagong chairman at palayasin si Mr. Lane sa board of directors. Tungkol naman sa perang kanyang ninakaw, kailangan niyang isauli ang bawat sentimo. Sofia, ang lupit mo naman. 200 milyong dolyar iyon. Paano yun mababayaran ni tatay? Unang beses kong makakita ng isang manggagupit na ang yabang-yabang kumilos. Fiona, makinig ka, sa loob ng 1 linggo. Gusto kong maibalik ang lahat ng 200 na milyong piso sa account ng kumpanya. Ipagbili mo ang bahay at mga kotse kung kulang. Kung kulang pa rin, maghanda ka na makulong. Makukulong. Tatay, ayokong makulong. Tatay, tulungan mo akong humingi ng tawad kay Sofia. Hindi ako pwedeng makulong. Sofia, alam kong galit ka sa amin dahil kay Fiona, pero 10 taon ka naming pinalaki. Habang si Fiona ay nagdusa ng 10 taon, sa tuwing nakikita kita, nagugilty ako kay Fiona. Inangkin ko ang perang iyon para mabayaran ang dinanas ni Fiona. Nakakatawa naman. Sinasabi mo bang kasalanan ko ang pagnanakaw mo? Sofia, nagkamali kami. Pero ang Lane Corp ay bunga ng aming pagsisikap. Marami tayong manggagawa sa pagpapakulong sa amin. Gusto mo bang mabankrupt ang Lane Corp? Ginang, Lane, huwag mong baluktutin ang katotohanan. Wala kayong kakayahan. Napangasiwaan ang malaking kumpanyang tulad ng Lane Corp. Sa lahat ng mga taong ito, ako ang namamahala sa kumpanyang ito. Nakialam ba kayo kahit kailan? Kung wala kayo, mas gugustuhin pa namin. Gago ka. Ako ang nagtatag ng Lane Corp. Habang buhay ako. Sa akin ang Lane Corp. Ikaw man ang nagtatag ng Lane Corp. Pero kung hindi dahil sa akin, nasira na sana ito. Ako ang isa na naglakbay sa buong mundo para magpalago ng mga investor at makapaglagda ng mga kasunduan. Ganyan naging ang Lane Corp. Kung ano ito ngayon, ang Lane sa Lane Corp ay ang aking apelyido, hindi sa iyo. Beveripikahin ko ang lahat ng sinasabi ni MS Lane. Ako rin. Si MS Lane ang nakakuha sa atin ng kasunduan na nilagdaan natin sa Skyline Corp. Ikaw. Ano naman? Hindi ko ito tatanggapin. Dad, ako ang tunay mong anak. Bakit siya nakakuha ng mansyon at kumpanya, habang wala akong nakukuha? Sofia, para maging patas, si Fiona ay kapatid mo rin, dahil pinalaki ka namin ng maraming taon. Hindi mo ba siya matutulungan? Hindi katulad mo si Fiona, siya ay inosente, at siya ay mabait. Siya ay mapipiga ng malupit na mundo sa labas. HMPH. Sa palagay ko, kayong dalawa, ang mga taong napiga na. Bakit ka ganoon ka-based kay Fiona? HMPH. Mga tanga. Iniisip mo pa rin ba na siya ay matamis at inosente, kahit ngayon?
Gusto kong mawala ka sa pamilyang ito. Gusto kong mapalayas ka ng walang dala. Tulad ng araw na dumating ka. Ang pagmamahal ni Mom at Dad. Ang iyong mga damit. Ang iyong mga alahas. At ang iyong nobyo na sumisinta sa iyo. Ibalik mo lahat sa akin. Hindi pa rin sapat. Sophia, sa pagkakataong ito, mapapalayas ka na ng tuluyan. Ano to? Hindi. Teka, hindi iyon. Natatakot ako na hindi mo na ako mamahalin dahil kay Sophia. Maniwala ka sa akin. Duwag lang talaga ako. Natatakot akong mawala ang pagmamahal mo. Marami akong pinagdaanan noong bata pa ako. Pero hindi mo dapat. Ginawa iyon sa sarili mo. Siyempre, mahal ka namin. Paulit-ulit mong sinasabi kung gaano ka naghirap. Totoo ba talaga yan? Bakit nagdududa ka pa rin sa kanya? Kung hindi dahil sa iyo, gagawin kaya niya iyon para saktan ang sarili niya? Paano ka naging ganoon kasama? Hindi namin ikaw pinagmalupitan. Lagi naming binigay ang pinakamaganda sa abot ng aming makakaya. Para patunayan, tanungin mo ang mga kapitbahay, mga guro, o mga kaklase mo. Eksakto. Nagkaroon ka rin ng malaking utang sa sugal na tinulungan ka naming bayaran. Sa pamamagitan ng pagbenta ng lahat ng aming ari-arian. Wala na kaming natira ngayon. Ang tatay mo at ako. Kailangang magtrabaho ng part-time para mabuhay. Paano mo nasabi ang mga bagay na yan? Nagsisinungaling sila. Sinungaling. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Siguro galit lang sila dahil bumalik ako sa totoo kong pamilya. Kaya nila ako binibintangan. Sinungaling, alam mong wala na kaming pera para sa'yo. Kaya ka pumunta sa kanila. Madali tayong makakahanap ng ebidensya. Fiona, magpapatuloy ka pa ba sa pagsisinungaling? Kilala mo ba siya? Kilala mo ba? Siya? Oo, kilala namin. Malaki ang utang niya sa amin. At hindi pa niya nababayaran. Sabi niya babayaran niya kami kapag na-inherit na niya ang Lane Corp. At napakasal na kay Lucas Gray. Kayong, sinasabuatan ninyo ako. Fiona, Mrs. Lane, naniniwala ka na ba? Sa akin ngayon. Sophia, dapat noon mo pa ipinakita sa amin ang video na ito. Hindi ka sana sinisi ng nanay mo at ako. Kahit ginawa ko, may magbabago ba? Una, sinabi niyang pinatulog ko siya sa aparador. Pangalawa, kahit may ebidensya, hindi rin ito makakatulong. Kailangan kong malaman kung nagtitiwala kayo sa akin o sa kanya. Gaya ng inaasahan, pinili ninyo siya. Kahit ngayon, tinutulungan ninyo pa rin siya. gusto lang naman ni Fiona ng kaunting pagmamahal at atensyon. Mali lang ang paraan niya. Kung bibigyan namin ng mas maraming pansin ng tatay mo at ako, siguradong magiging maayos siya. Ang tigas talaga ng ulo. Tama na yan. Dapat ay mag-focus kayo kung paano makakakuha ng mas maraming pera. Simula ngayon, ang Lane Corp ay wala nang kinalaman sa inyo. Alam kong, isang walang utang na loob ka lang. Kung alam ko lang, hindi kita ampunin. Dapat hinayaan kitang magdusa sa ampunan, kung hindi nang hula ang manghula ng yaman. Hindi ko ampunin ang tulad mo. Ano? Manghuhula? Tama na yan. Anyway, ako ang nag-ampon sa'yo. Ibig sabihin, habang buhay kang may utang sa amin. Naalala ko na. G-Lane. Ang batang ito ay swerteng anteng-anteng. Kung aampunin mo siya, magdudulot siya ng yaman sa pamilya mo. Bata, gusto mo bang maging anak ko? Tatay. Ganun pala. Kayong dalawa.
Simula pa lang, trinato ninyo akong parang kasangkapan, hindi parang anak. Kayong dalawa. Hindi ninyo ako itinuring na pamilya, tama ba? Siyempre, wala tayong relasyon sa dugo. Bakit ko pa itaturing kang pamilya? Sapat na yung pinakain kita at pinalaki sa isang mabuting pamilya. Eh bakit? Bakit mo inilipat sa akin ang lahat ng perang yun? Nang mag-bankrupt ang Lane Corp. Nag-iingat lang ako. Mga takas sa utang kami, ang pera namin ay masasamsam sana. Ang pag-iwan noon sa account mo ay siguro namin. Ha, ganun ba? Akala ko. Ginawa mo yun dahil mahal mo ako. May konting awa pa rin ako sa'yo. Kung talagang kailangan nyo ng tulong, tutulong sana ako. Pero, nawala na ang lahat ng awa ko sa inyo. Mga gwardya, ilayo nyo sila sa akin. Nauunawaan. Sofia, Sofia, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. hindi. Sofia, paano mo nagawa? Tay, ito na lang ang natitirang bahay. Kung ipagbibili natin ito, saan tayo titira? Kung hindi natin mababayaran ang 200 milyong dolyar, makukulong tayo. Ikaw ang may kasalanan nito. Hindi ako ang nagnakaw ng pondo. Hindi mo ako pwedeng sisihin. Tiningnan ko ang paligid. Ayos lang. Magpresyo ka. Ang presyo sa merkado ay 25 milyong dolyar. Kung pipirmahan mo ang kontrata ngayon din, babaan ko sa 23 milyon. Presyo sa merkado. Ganito na lang, bilugan mo para sa akin. 10 milyong dolyar. Huwag kang magmalabis. Ginoong Lane, mukhang nakalimutan mo ang sitwasyon. Matapos mong galitin si Ginang. Lane, ako na lang ang tao sa buong Merten na bibili ng bahay na ito. Hintayin mo lang. Hindi kita kailanman patatawarin. Ang init. Wala na ba talaga tayong pera? Paano mo nagawa yon kung hindi dahil sa'yo? Nasa mansyon tayo ngayon at may mga alila. Tingnan mo ang kapatid mo. Kumpara sa iyo, wala kang silbi. Puro pera lang ang hiling mo sa amin. Kasalanan ko ba kung hindi niyo ako nawala noong bata ako? Ang sa kanya ay akin din sana. Dapat kayo ang sisihin niyo. Pasaway. Paano mo ko nasampal? Wala akong swerte. Sa pamilyang ito, tapos sinampal mo pa ako. Fiona, nag-iisip ka ba? Paano mo nasampal ang tatay mo? Kasalanan mo rin. Kung hindi kayo ganoon ka-unfair, makikipag-ugnayan pa kaya sa atin si Sofia? Sapat ang pera niya para buhayin tayo habang buhay. Sofia, ang ganda sa'yo ng wedding dress na to. Kaya pala sabi ni Amanda, ikaw lang ang gagawa niya nito. Ikaw lang ang may ganitong damit. Siyempre naman. Malaki ang ininvest ko para maging boss niya. Tingnan mo. Gusto mo. Napakaganda. Talagang maganda. Pangarap ko na ang araw ng kasal natin. Swerte ko talaga. Okay. Tapos na tayo. Ako mismo ang gumawa ng mga brooch na ito. Gusto ko sanang ibigay ito sa mga magulang ko sa kasal, pero siguro hindi ko na ito kailangan ngayon. Well, kasalan lang naman to, isang beses lang mangyayari. Imbitahan na lang kaya natin sila. Para wala kang pagsisisi? Sila ang dapat magsisi, hindi ako. Dahil itinapon nila ako. Hindi na ako lilinggan pa. Sofia, sa hinaharap, kapag may pamilya na tayo, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Sa sakit at kalusugan,
Hanggang sa kamatayan ang maghiwalay sa atin. Hindi kita bibiguin. Ngayon, maaaring lumapit ang nobya sa nobyo. Upang selyuhan ang kanilang magkasamang masayang buhay. Sofia, Hindi ba yan ang kilalang Ginoo at Ginang Lane? Matagal nang pinutol ni Ginang Lane ang relasyon sa kanila. Noon pa, bakit ngayon sila sumulpot? ikakasal ka na? Dapat ako ang nag-akay sa iyo sa altar. Alam kong marami akong pagkakamali. Sana ibigyan mo ako ng pagkakataon na masaksihan ang pinakamasayang sandali sa buhay mo. Alam mo ba? Ang dahilan kung bakit ang ama ng nobya ang nag-aakay sa kanya sa altar. Bakit? Sa mahabang panahon, ang mga babae ay itinuturing na pag-aari ng lalaki. Una, pag-aari ng ama niya. Tapos, pag-aari ng asawa niya. Ang isang kasal ay parang paglilipat lang ng pag-aari. Sa kasamaang palad, Ginoong Lane, hindi ako pag-aari mo. At saka, hindi mo karapat-dapat maging ama ko. Ako, si Sofia Lane, ay hindi pag-aari ng sinuman. Ang aking buhay at kaligayahan ay akin lang kontrolado.